Hi! Kumusta na po yung mga farmer na magagaling? Okay pa po ba kayo? Sa video ito ay ating papakita at papatunayan kung tama po ba yung sinasabi ng mga ilan na ang mga abono na ating ginagamit ay pare-parehas lang. Lahat ng brand ng halimbawa urea, yung 4600 ay magkakaparehas lang yung epekto. Lahat ng 3414 or ano pa mang mga brand ng abono na yan ay parehas lang ang epekto. So atin po ipapakita sa inyo yung mga evidence, yung mga nasubukan na po natin. Ipapakita din po natin sa inyo ay yung itsura ng abono na kadalasan na ginagamit natin para lumaki at gumanda ang ating mais. So ipagpatuloy po ninyo yung panonood at matututunan po ninyo, malalaman po ninyo ang ilan sa mga dapat nyong matutunan na dapat makita at mapatunayan. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ang nakikita nyo po ay dalawang klase ng urea. Ang isa dyan yung medyo mahal, at isa dyan yung karaniwan na nating ginagamit. Ito po ay pagpapatunay na hindi lahat ng urea ay parehas, lalo na yung epekto. So alin kaya dyan yung ginagamit nyo? Ito o ito? Ito medyo hindi siya masyadong maputi. Ito yung maputi. So alin kaya dyan yung karaniwan na ginagamit po natin? Alin kaya dyan yung ating kadalasang ginagamit para gumanda yung ating palay o mais o ano pa mang mga halaman para bumunga at lumaki po sila? Well, atin na pong ipapakita sa inyo yung dalawang ito, kung ano ba yung dalawang urea na ito. Okay, ito pong una po natin asan kaya dyan yung swire or yung yung swire or kagaya ng Viking sheep ganyan, yung swire fertilizer. Ang isa dyan yung Viking sheep. Asan kaya dyan yung swire fertilizer? So ang swire fertilizer ay ito po. Wala po siyang pangalan, pero mas po siya, mas pag sa damit sana hindi siya masyadong maputi. At yung Viking sheep urea po naman ay ito po siya, yung maputi. Yan ang pagkakaiba nila. Sa kulay pa lang, dyan yung mapagkakaiba itong dalawang abono na ito. At tapusin nyo po yung video na ito dahil ipapakita mo natin kung ano yung epekto ng dalawang abono na ito. Ano yung pagkakaiba nila at bakit gumagamit tayo ng Viking sheep urea at gumamit din tayo ng swire fertilizer. Atin po ipapakita lalo na sa ating mais kung ano naging epekto ng dalawang abono na ito. Ito po yung epekto ng Viking sheep urea at winner. Yan, 94 days na po ito, pero papatubigan pa natin ito ng last
So makikita niyo po yung kanyang mga bunga. Yung kanyang bunga. Punong-puno po. Ganyan po yung epekto ng ginamitan ng Viking Ship Urea at Winner. Punong-puno siya. Ito pag napatubigan po to, parang halos puputok na to. Ganyan po kaganda. Kasi lalaki pa yung buto nito pag napatubigan. Although kita nyo, dry na po yung kanyang bunga. Medium size lang itong nasa gilid, pero halos pareha sila sa loob. Ganyan po lahat. Ayan. Ito po ang kagandahan ng gumaot. Ito po, kita nyo, talagang punong-puno yung kanyang pan. Wala kang makikitang pan dito halos yung cubs na punong-puno. Ganyan po kaganda yung bunga ng mais na ginamitan ng Viking Ship Urea at pan. Saka hindi siya yan. Punong-puno po siya. Lalaki pa po yan pag napatubigan. Yan. At ito po yung dahon na pinakita ko sa inyo na mahigit sa metro yung haba niya. So, Viking Ship Urea, Winner. Tapos nilagyan po natin siya ng tricky filterizer, heavyweight tandem, yung anaa, yung chelated calcium at power grower, kaya naging ganyan. Ang tataas po, 9 to 10 feet po yung taas ng mais na ito. Nandito po tayo sa parting maliliit yung bunga. Ito yung pinakita natin sa follower natin na taga Maliwalo, Tarlac. Ayan. Talagang napaka-yaspan. Orange na orange yung kanyang bunga. So ganyan po ito, pumuputok. Hindi po natin binuksan yan. Kusang kanyan, pumutok. Pero ganyan po yan kapag napatubigan pa ng isang beses. Kasi dry na yung kanyang takip. Dry na yung balot ng mais. Kaya puputok po yan pag napatubigan pa ng isang beses. Ano? Ang lalaki. Nasa portion po tayo, party po tayo na hindi masyadong naaarawan, pero malalaki yung kanyang bunga. At ngayong 94 days yan, atin pa siyang patutubigan ng last. Susunod natin papakita sa inyo yung inabonohan natin ng swire at yung triple 14 na swire din. Pakita natin sa inyo yung difference ng dahon at saka yung doon na-apply din po siya ng mga foliar fertilizer na ginagamit natin. Pero malaki pong diferensya sa itsura ng mais kapag hindi ka gumagamit ng Viking Ship. Ito po, nalalaki ng bunga, pumutok. Talagang ang lalaki ng ng buto hanggang sa taas. Ito naman po yung parte na inabunuhan natin ng swire at saka yung triple 14 na complete lang yung swire din at yung ginamit natin dito. Ito po yung kanyang itsura. So napakalaki po ng diferensya sa tindig, sa haba ng dahon, sa laki ng bunga ang gumagamit ng Viking Ship at saka yung Winner. Ito sa bagay dikit-dikit, pero yung dahon makikita mo na daig ng gumagamit ng Viking Ship at yung Winner yung gumagamit lang ng urea, swire at harvester na farmer. So ito ginamitan lang natin ito ng swire, urea at saka yung complete na swire din para makita po yung diferensya. Para ang pagkakaiba sa bunga nito, hindi kagaya nung na siksik, pero yung buto malalaki dahil ginamitan natin ito ng foliar. Hindi masyadong puno. Ito kailangan pang patubigan para lumaki yung kanyang buto.
Hindi pa kanya, hindi pa talaga lumaki yung kanyang buto. Kailangan bang patubigan niya. Hindi kagaya ng kwan na punong-puno. Yan po yung kwan, kaibahan ng paggamit ng mga iba't ibang klaseng abono. So subukan po ninyo para mapatunayan po ninyo, pero sa atin ito po yung kinalabasan ng ating research, na may mga abono talaga na hindi kompleto yung kwan nila. Kaya yung performance ng halaman hindi rin masyadong maganda. Itong ating mais dito halos 7 feet lang mabababa, hindi kagaya nung nasa kabila na inabunuhan natin ng Viking Ship at Winner na ang tataas, 9 to 10 feet sila. Uniform din naman yung mga laki ng mais, magaganda yung bunga. Ayan. So ito po yung gusto kong malaman ninyo na outcome sa paggamit ng Viking Ship Urea Blue at saka nung Swire Urea Fertilizer. So nasa inyo na po mamili kung anong gusto nyo na gamitin, yung Viking with Winner or yung Swire na Urea at Swire na complete din. Nasa inyo po. At sana po may natutunan kayo sa ating mga pinapakita, sa ating mga binahagi ngayon, para matupad yung ating adhikakain, na matulungan po kayo mapalaki po ang inyong kita sa pamamagitan ng mga makabagong kaalaman, mga makabagong teknolohiya na atin pong ibinabahagi sa ating mga video. Maraming salamat po. God bless.